ngayong Pasko. Sino ang bida ng Pasko? Si Santa Claus? Si Jose Marichanua? O sina Ninong at Nina? Baka parties at reunion. Yun kayang 500 peso Noche Buena ng BPI? Bida ba ang bonus? O mga regalo? O baka naman sarili mo? Tayo ba ay nakalimot na? O kayo'y nalilito? Magbalik tanaw tayo sa kapanganakan ni Jesucristo. Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Sa Nazareth, Galilea, may isang dalagang birhen na nagngangalang Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose na mula sa angkan ni Haring David. Sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel kay Maria. Huwag kang matakot. Ikaw ay nilugan ng Diyos at kapuri-puri sa mga kababaihan. Ikaw ay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki. At ang ipapangalan mo sa kaniya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng Diyos. Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari? Kayo ako ay isang berhen." Darating sa iyo ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililing sa iyo. Bagaman, hindi lubos na naunawaan ni Maria ang sinabi ng anghel, siya ay tumunod. "Ako ay lingkod ng Diyos, mangyari sa akin ang kanyang kalooban." Nang malaman ng kasintahang si Jose ang pagbubuntis ni Maria, bagaman hindi pa sila kasal, ayaw niya itong mapahiya at maparatangang nagtaksil. Kaya binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit nagpakita sa kanyang panaginip ang anghel ng Diyos. Jose, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki na magliligtas sa bayan sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito ay natuloy ang kasal ni Jose at Maria. Nang panahon yun, inuutos ni Emperador Augustus Caesar na magkaroon ng census na nasasakupan ng imperyo ng Roma. Magpakala ang lahat ng mamamayan sa bayan ng inyong ninuno. Sundin ang Cesar, mabuhay ang Roma! Kaya naman, si Jose ay naglakbay upang magpatala sa Bethlehem, Judea, na bayan ng ninunong si Haring David. Kasama niya si Maria na noon ay kamanganak ng anak. Napakaraming nagsiuwi sa Bethlehem para sa census. Wala nang silid
sa mga bahay tuluyan. Kaya't sina Jose at Maria ay isang hamak na sabsaban na lamang sumilong upang magpahinga kasama ang mga hayop. Samantalang sila ay naroon, sumapi ang panganak ni Maria. Isinilang niya si Jesus. Sa lupain din yun ay may mga tagapag-alaga ng mga tupa na nasa palay at binabantayan ang kanilang kawan. Sila ang tinuturing na isa sa pinakamahirap na sektor at nasa laylayan ng lipunang budyo. Tumayo sa tabi nila ang anghel ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Sa araw na ito, sa lungsod ni David ay ipinanganak ang inyong tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. At biglang lumitaw ang hukbo ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Walhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. May sumayaw ako ngayon. Sorry po. Ako nagbibigay ng kamay ko. Nanonood ng program. Ay, hello. Kasi alam naman natin kasi. Puno ng pag-asa at kagalakan, pumunta ang mga pastor sa Bethlehem upang magpuri at sambahin ang sanggol. Sa silangan, may mga pantas o matatalinong tao na nakakita sa bituin ng ipinanganak na Kristo. Nang mabalitaan ito ni Hari Herodes, siya ay naligalig sapagkat banta sa kanyang paghahari ang pinanganak na Kristo. Pinatawag niya ang mga pantas at sinabi, hanapin ninyo ang sanggol. At pag natagpuan ninyo agad, sabihin ako upang ako ay makapunta at sumambalin sa kanya. Sa gabay ng bituin, sila ay nagtakbay puntang Bethlehem, kung saan nila natuntong si Jesus. Buong kagalakan silang nagpagirapa, sumamba at naghandog ng mga regalo, ginto sa gisag ng pagiging hari ni Jesus. Insenso, simbolo ng pagiging Diyos, at mira, simbolo ng kamatayan, at paghihirap na kanyang pagdadaanan. Si Jesus, ang anak ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Si Jesus, ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, kagalakan, kapayapaan, at pag-asa ng sanlibutan. Nawa sa Pasko ito, hindi tayo makalimot o malito, kundi manatiling si Jesucristo ang sentro
ng pasto. Kita mo ba ga? May napakagay.